Naiinip na kami. Kailan pa ba ang araw ng aming paglaya sa kulungang ito? Sabik na kami. Nakakalayan mo talaga? O pinapaasa mo lang kami? Alian mo! Malapit na ang araw ng pananakot natin sa buong lupain ito. Mainam kung ganon. Sa mundong mahiwaga, kung saan iba't ibang nilalang ang namumuhay, mga lihim ng kapangyarihan ay sa dilim nagbabantay. Ngunit nang ang panganib ay sumiklab sa buong mundo, isang bata ang tinawag upang maging liwanag sa gulo. Mutya, sa kanya ay ipinagkatiwala. Mutya, lakas na di kailan may mawawala. Mga mutya ng kalikasan, ilaw ng pag-asa. Sa lagim ng dilim siya'y magtatagumpay na. Ito ay kwento ng isang batang pangalanan na lang natin bilang Jed. Sino siya? Walang iba kundi ako. Ngayon naman ay pakinggan natin si Jed habang pinapaliwanag niya sa ating lahat ang ibig sabihin ng kanyang larawang ginuhit. Ano kaya yun? Ganito tayo. Ito ay isang mahiwagang mundo kung saan maraming iba't ibang nilalang ang mahiwaga at makapangyarihan. May mabuti at masama din sa kanila. Nasan ka naman sa kwentong yan, Jed? Ako po ang magiging tagapagligtas ng mundo nilang unti-unting winawasak ng kasamaan. Parang superhero po. Seryoso ba siya? Ako nahihiya para sa kanya. Napakaisip bata. Superhero to. Sarili niya nga, hindi niya kayang pagtanggol. Shh! Class, wag nga kayong ganyan. Sige na, Jed. Umupo ka na. Salamat sa kwento mo. Pahiya ka tuloy. Ano ba kasi yun? Huwag na kayong maingay. Oh, Jed, bakit hindi ka nagre-recess? Wala po. Hindi naman po ako nagugutom. Dahil ba ito sa sinabi ng kaklase mo kanina? Totoo naman po yung sinabi niya eh. Mahina ako. Huwag mong sabihin yan. Hindi ka mahina. Ang galing mo kaya mag-drawing. Tapos, matalino ka pa sa klase. Maaaring sa math, medyo hindi, pero biro lang. Basta ako, naniniwala akong marami ka pang kayang gawin. Magtiwala ka lang sa sarili mo Kasi ako, naniniwala ako sa'yo. Okay, class. Hinati ko kayo sa 2 grupo. Bawat grupo ay magkakaroon ng isang leader. Carla, ikaw ang leader sa group 1. At ang leader naman ng group 2 ay si Jed. No, Bakit siya? siya? naman niya kaya mag-leader? Baka nagkamali lang si ma'am. Ma'am, bakit si Jed ang leader sa amin eh? Wala namang alam yan. Ma'am, iba na lang po yung gawin yung leader.
Baka po kasi hindi kami ma-handle ni Jed. Kay Bornak pa nga lang wala naman siyang laban. Pwede na lang, group 1 ako. Kaya nga eh. Leader. Baka ako bang mag-uutos dyan eh. Loko ka talaga, Bornak. Class, pwede ba? Kapag hindi pa kayo tumigil sa kakabuli kay Jed, ipapatawag ko talaga ang mga magulang niyo sa Lunes. Lagot Ayun, ka, tuloy. Bornak. Tumahimik na kasi kayo. Si Chet kasi. Shh! Tahimik na nga kasi kayo. Okay lang po. Iba na lang po gawin yung leader. Goodbye, class. Magkita-kita na lang ulit tayo sa Lunes. Goodbye, teacher. Goodbye, classmates. See you on Monday. Yes, Sabado na bukas. Tara na, uwi na tayo. Punta ka sa bahay niyo ha. Uy, si Jed oh. Ayun na naman siya. Nandito na pala yung superhero nating kaklase oh. Ano bang kapangyarihan mo? Baka naman lupa kasi mukha kang kutong lupa. Iba ka talaga, Bornak. Bornak! Uy. O ano? Bakit? Lalaban na yata siya. Ang lakas ng loob niya ah. Ano kayang gagawin niyo? Suntukan na yan. Aray! Yung Hala ulo ka. ko! Ang Natamaan sakit! mo sa ulo Aray si ko! Bornak. Ang sakit. Si Jed pa may gawa. Hindi ko masyado nakita. Kawawa naman si Bornak. Dumudugo yata. Anong nangyari dito? Binato po ni Jed si Bornak ng bato. Totoo, ma'am. Nakita ko po. Totoo ba yun, Jed? Hindi po. Samahan niyo sa klinik si Bornak. Yung iba umuwi na. Jed, sa guidance. Ngayon na. Hindi pa rin ako makapaniwalang nagawa mong manakit ng kaklase mo, Jed. Sobra akong disappointed sa'yo. Pero ma'am, hindi naman po talaga ako ang may gawa. Kusa pong lumutang yung bato. Ano ka mo? Kusang lumutang yung bato? Alam mo, kakanood mo ng TV yan. Kaya nadadala mo hanggang dito. Pero nagsasabi po ako ng totoo. Ayokong gawin ito pero kinakailangan. Ipapatawag ko ang nanay mo ngayong Lunes. Pero ma'am, Wala nang pero. Sige na, umuwi ka na at magdidilim na rin. Superhero daw. Sarili niya nga, hindi niya kayang pagtanggol. bakit ganun? Siguro nga tama sila. Wala naman talaga akong kwenta. Sana hindi na lang ako sa mundong ito pinanganak. Alam ko kung saan mundo ka nabagay. Sino yan? May tao ba dyan? Ay, tama si teacher. Kakanood ko to ng TV. Kung ano-ano na lang naririnig ko. Uwi na nga ako. Kakaiba ang araw na ito. Sobrang tahimik at wala man lang ako makita kahit isang tao. Halika dito, Jed. Naririnig ko na naman yung boses. Imagination mo lang yan, Jed. Diretso ko lang sa La, anong nangyari? Bakit biglang dumilim?
Sino kayo? Ang daming anino. Ano bang nangyayari? Ano ba tong mga nakikita ko? Nababaliw na yata ako. Ayan! Luto na ang ulam natin! Paborito mo ito, Jed. Hulaan mo. Hoy, Jed. Po? Kanina ka pa tulala dyan. Ano bang iniisip mong bata ka, ha? Wala po. Ano po ba yung sinasabi niyo na kanina? Ang sabi ko, nagluto ako ng paborito mong tortang talong. Ano bang nangyayari sa'yo, ha? Bakit ka ba ganyan? Wala po. Kain na lang po tayo. Jed, sabihin mo na. Po? Ang alin po? Kilala kita, Jed. Ako ang nagluwal sa'yo, kaya alam ko pati kasingit-singitan mo. Alam na alam ko kapag may problema ka. Sige na, sabihin mo na. Kasi po... Siya yung kanina. Sino ba tinitingnan mo dyan at kanina ka pa... Lumilindol! Sa ilalim ng lamesa! Dali! Ay, Diyos ko po! Teka! Si Jed! Nasaan si Jed? Sino po ka? Ako! Nay! Nay! Jed! Aray ko. Teka. Nasaan ako? Maligayang pagdating sa Lunawari. Ako si Apo Liig. Lunawari? Ito ang tawag sa mahiwagang lupaing ito. Sinasabi ko na nga ba? At kakaiba ka kaya nagawa mo akong sundan dito. Hindi ko po sinasadya nangyari. Maaari naman kitang ibalik. Ngayon din, kung yan ang iyong nais, hindi kita pipiliting sumama sa akin. Ang lugar na ito, sa panaginip ko lang ito nakikita.
Pero ngayon, nasa harapan ko na. Tunay nga napakababaw ng kaligayahan niyong mga tao. Aba, kung nakita mo lang ang mundong ito ng maayos pa, baka lalo kang mamangha. Maayos? Bakit? Magulo pa po ba ito sa inyo? Ang mundong ito ay unti-unti nang binabalot ng lagim dahil sa mga nilalang ng dilim. Sa oras na sila ay makalaya, tiyak nakapahamakan ang naghihintay sa aming lahat na nakatira sa lupaig ito. Tanging ang kagaya mo lamang ang makatutulong sa amin upang labanan ng mga ito. Ako po? Nako, baka ho maling bata yung nakuha nyo. Hindi ho ako yan. Sa mga kaklase ko nga ho, hindi na ako makalaban. Sa mga halim ho pa kaya. Imposible po yun. Hindi mo palang nakikita sa ngayon ang kakayahan mo. Ngunit nararamdaman ko sa kaibuturan ng iyong puso ay may lakas na nakatago. Ikaw lamang ang makakahanap ito. Nakapag-desisyon ka na ba? Tutulungan mo ba kami o ibabalik na kita sa inyong mundo? Aking mundo, kung saan wala akong kwenta sa paningin ng mga tao. Pero baka maiba ang kwento na yon dito. Hindi po muna ako aalis. Susubukan ko pong tulungan kayo. Mahusay. Iyan ang sagot na hinihintay ko na gusto kong marinig mula sa iyo. At lalong mas natutuwa ako dahil kahit papaano ay nagkaroon ka na ng katiting na tiwala sa sarili mo. Pero paano po ba natin lalabanan yung mga nilalang na sinasabi nyo? Gamit ang mahika, Mahika? ang kapangyarihan ng kalikasan. Kapangyarihan as in superpowers? Oh my gosh! Sige po, bigyan nyo na po sa akin. Ano po bang superpowers ko? Pwede po ba ako maging invisible? O mag-teleport? O baka naman kaya ko po magpalutang ng mga bagay? Yung ganun po sa mga napapanood ko sa TV? Pasensya ka na bata. Ngunit isang ordinaryong nilalang lang sa mundong ito ang kausap mo. Ang tungkulin ko lamang ay bantayan ng lagusan. Kung kaya't wala akong kapangyarihang maibibigay sa iyo. Kung ganun, Pero huwag kang panghinaan ng loob. Dahil may ibang paraan pa upang makamit mo ang mga kapangyarihang ito. Hanapin mo ang mga nilalang ng liwanag sa mundong ito na may natatanging kapangyarihan. Kailangan mong kunin ng mga mahiwagang batong kanilang pinangangalagaan. Ang mga mutya ng kalikasan. mutya? Ang aming mundo ay nababalot ng hiwaga. Maraming nilalang sa aming lupain ang may natatanging kapangyarihang nakakubli sa kanilang katauhan. Ngunit tulad ninyong mga tao, kami din ay hindi magkakapareho. May mga nilalang na gumagawa ng kabutihan, habang ang iba namay naghahasik ng kasamaan.
Bakit niyo po sinasabi ito sa akin? Hindi ko po gets. Dahil ang kapangyarihan ng mga nilalang na ito ang makakatulong sa'yo. So kailangan po pala natin silang hanapin isa-isa. Para nakakapagod yata yun. Pero ayos lang po yun. Wala naman pong pasok sa school bukas. Meron pa po tayong 2 araw para maghanap. Ano pong nakakatawa? Lumilindol na naman. Bakit ba ang dalas lumindol? Narinig nila tayo. Hindi na tayo ligtas dito. Sino po nakarinig sa atin? Ang mga nilalang ng dilim na nakatira sa lupain ng daluman. Sila din ang naghahasik ng lagim sa lupain ito. Sige na, umalis na tayo. Lo, Apoliit. Ano iyon? Bakit ako po yung napili nyo? Madami naman pong ibang bata sa mundo namin na mas malakas kaysa sa akin. Katulad na lang ni Bornak. Malalaman mo rin sa huli. Sa ngayon. Apoliit! Hawakan mo ang mapang ito. Ito ang magtuturo sa iyo sa mga lupaing kinalalagyan ng mga mutyang kahinangan mo. Hanapin mo silang lahat. Pero pagkatatandaan mo, hindi ka maaaring magtungo sa lupain ng dalumat hanggat hindi napapasa iyo ang mga mahiwagang bato. Magmadali ka, dahil patuko na rin sila. Pero hindi ko po kayang mag-isa. May tiwala ako sa iyo. Alam kong kaya mo. Apoliit! Narito na siya. Nararamdaman ko na siya. Sino? Ang itinakda. Andito na siya! Andito na siya! Hindi na kami makapagkintay! Mag-iingat ka, bata. Gabayan ka nawa ni Bathala upang hanapin ang mga mutyang tutulog sa iyo upang ligtas ang buong lupain ito. Paano ba ako napunta sa sitwasyong to? Nasa panaginip ba ako? Paano kaya ako magigising? Mapa ng Lunawari. Hais, di ko alam gagawin ko at kung paano ako magsisimula. Pero isa lang ang sigurado ako. Hahanapin ko ang mga mutyang ito at ililigtas ko si Apoliit. Pati na rin ang mga nilalang sa mundong ito.